Senior Hamas commander, namatay dahil sa walang tigil na Gaza strike ayon sa Israel Defense Forces. Ayon sa tagapagsalita ng IDF na si Rear Admiral Daniel Hagari, na isang senior commander ng Hamas ang napatay sa isang magdamag na airstrike ng Israeli Defense Forces sa Gaza Strip. Hindi namin itinitigil ang aming mga pag-atake sa Gaza Strip, sabi niya, at dosenang mga miyembro ng Hamas, kabilang ang deputy commander ng rocket array ng militanteng grupo ang napatay sa 24 hours na airstrikes. Pinapalawak namin ang mga pag-atake sa Gaza Strip upang mabawasan ang mga banta sa aming mga puwersa bilang paghahanda para sa susunod na yugto ng digmaan, ayon sa kaniya na tinutukoy niya ang nalalapit na ground offensive ng Israel. Ang Israeli Defense Forces ay naglabas ng footage ng isang airstrike na sinasabi nilang pumatay sa senior Hamas commander na si Hassan al-Abdullah noong Huwebes. Ang footage na tila kinuha mula sa isang Israeli jet ay nagpapakita ng ilang airstrike sa Gaza. Ang Israel ay nagsagawa ng mga 250 tulad ng mga airstrikes sa mga target ng Hamas sa loob lamang ng 24 hours noong Huwebes. Ang IDF fighter jet ay naglungsad ng isang precise na airstrike batay sa IDF at ISA intelligence at napatay ang commander ng Northern Khan Yunis Rockets Array ng Hamas na si Hassan al-Abdullah ayon sa pahayag ng IDF. Sinabi ng Hamas na ang mga airstrikes ng Israel sa Gaza ay pumatay ng halos 50 hostages. Ayon sa armed wing ng Hamas noong Huwebes, na ang halos 50 Israeli hostages na hawak sa Gaza Strip mula noong October 7 ay namatay na sanhi ng Israeli airstrikes na ginawa sa Gaza Strip. Hindi agad na-verify ng Agence France-Presse ang claim. Ang Israel ay naglunsad ng napakalaking air at artillery na pambobomba sa Gaza matapos isagawa ng Hamas ang brutal na pag-atake sa katimugang Israel. Nauna rito, sinabi ng hukbo ng Israel na 220 na katao ang dinukot ng mga militante sa panahon ng pag-atake na ikinasawi ng 1,200 na katao na karamihan ay mga sibilyan. Mula pa man noon, ang bansang Israel ay kilala na bilang isa sa mga bansang sagrado at makasaysayan dahil ito ay nakasulat sa Biblia at pinaniniwalaan na pinanggalingan ni Jesus. Kaya ang tawag dito ay Holy Land. Halos lahat ng mga lugar na nasa Israel ay nabanggit sa Biblia, kaya naman ang mga turista ay hindi magkamayaw sa pagpunta sa sagradong bansa, lalo na sa tuwing may matatagpuang panibagong ebidensya kaakibat sa mga nangyari noon sa Israel na nakatala rin naman sa Biblia. Nito lamang naging usap-usapan na naman ang kasaysayan ng mga Israelita, kaya ating alamin kung ano nga ba ang pinagmulan ng lahi nila at kung paano sila naging mga Hudyo. Simulan natin kay Abraham noong 2000 BC. Nang marating ni Abraham ang Israel, nagpakita sa kanya ang Diyos at nangako na ang bansang kinatatayuan niya ay ang magiging tahanan ng kanyang magiging lahi hanggang sa kaapu-apuhan. Palalaguin ng Diyos ang lahi ni Abraham, sindami ng mga bituin sa langit na halos hindi mabilang. Naging sikat ang kwento ni Abraham dahil sa sobrang pananampalataya niya sa Diyos. Handa siyang ialay ang lahat, maging ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Iyon naman ay isa lang pagsubok para sukatin kung hanggang saan aabot ang pananampalataya niya. Natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Halos balutin ng lahi ni Abraham ang buong mundo. Kaya bago naging Holy Land ang Israel, tinawag muna itong Promised Land. Hanggang sa dumating ang panahon na apo na ni Abraham, ang namuno sa mga Israelita, si Jose. Siya ang namuno sa pagpunta ng mga Israelita sa Egypt. Pero ang ginawa ni Jose ay nagdulot ng hindi magandang resulta sa lahi niya. Sila ay naging alipin ng Paraon. Kaya nagpadala ang Diyos ng taong tutulong sa mga Israelita, si Moses. Kapatid si Moses ng namumunong Paraon noon, pero hindi iyon naging hadlang para maging tagapagligtas siya ng mga Israelita. Nagkaroon ng pambihirang sakit noon sa Egypt, nadamay pati ang anak ng Paraon. Kaya ito ang naging susi ng mga Israelita para makalaya sa pagiging alipin. Si Moses ang naghati sa Red Sea gamit ang tungkod niya habang tumatakas sila sa mga Paraon, na naging dahilan naman para malunod ang mga sumusunod na Paraon.
Muli, bumalik sila sa sagradong bansa ng Israel. Bago mamatay si Moses, sinabi niya sa mga Israelita ang mga pagpapala na matatanggap nila kung susunod sila sa 10 utos ng Diyos at mga sumpang kaakibat nito kung susuway. Ilang taon ang nagdaan, ang mga Israelita ay pinangunahan naman ni Haring David. Ginawa niyang capital city of Israel ang Jerusalem at dito siya nagtatag ng royal dynasty. Si Haring David, pinangakuan ng Diyos na may darating na tagapagligtas, si Jesus, ang bugtong niyang anak. Mula noon, naghihintay na ang mga Israelita sa kanyang pagdating. Sumunod na naging hari ang anak ni David na si Solomon. Siya namang nagtayo ng unang templo ng mga Israelita sa Jerusalem. 4 na dekada namuno ang lahi ni Haring David sa Jerusalem. Sa loob ng 4 na dekada, ang Israel ay inulan ng mga biyaya at nakilala ang bansa nila na may kakaibang klase ng pamumuno. Siyang dahilan para mas lalong lumago ang ekonomiya ng Israel. Kaso lang, hindi rin naman lingid sa kaalaman ng lahat na nakasaad din sa Biblia. Nakasabay ng paglaki ng ekonomiya ng Israel ay ang paglobo naman ng korupsyon. Nagkaroon din ng iba't ibang uri ng santo o Diyos-Diyosan. Nabuhay ulit ang sumpa na binanggit ni Moses sa bibig ng mga propeta at kapag nagpatuloy pa ang pagiging makasalanan ng bansang Israel, magkakatotoo ang lahat ng mga isinulat ni Moses. Sabi sa Biblia sa Deuteronomio 28:48-52, kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matanda man o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani. Inumin langis, baka o kahwan hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo'y magliligtas sa inyo. Ang bangungot ng Israel ay siyang dumating 9 na dekada matapos isulat ni Moses ang mga sumpa. Ang unang parusa para sa mga Israelita ay naganap. Ito ay ang pagdating ni Haring Nebukadnezar, hari ng Babylon. Nangyari ang mga nakasaad. Winasak ni Nebukadnezar ang templong ginawa ni Haring Solomon. Sinunog ang Jerusalem matapos sakupin at itinapon naman ang mga Israelita sa Babylon. Doon sila inalipin at pinarusahan na parang hayop. Walang kinaawaan, maski matatandang hindi na makakilos ng maayos o mga sanggol na walang muwang. Dumating si Cyrus galing Persya, siya naman ang sumakop sa Babylon. Pinayagan niya ang mga Israelitang alipin na makabalik sa Israel. Mula Israelita, naging Hudyo ang tawag sa mga natirang lahi. Simbolismo na, at sila ang mga nakaligtas sa unang pagpapatapon sa Babylon. Naging malaya ang bansang Israel pero nagsilbing probinsya ito ng Persya sa loob ng 2 dekada. Ang wasak na syudad ng Jerusalem muling itinayo ng mga Israelita. Panibagong bansa ang dumating, ang bansang Greece. Sa pamumuno ni Alexander, muling sinakop ang Israel sa loob ulit ng 2 dekada. Nang dumating ang mga Romano, napabagsak nila ang Greece at ginawang probinsya ang Israel kagaya ng ginawa ng mga naunang mananakop. Sa ilalim ng pamumuno ng Rome, dumating si Jesus. Mula noong dumating ang taga-Babylon, hindi na naging malaya ang mga Hudyo. Napagod na silang maging alipin ng iba't ibang bansa sa sarili nilang bansa. Kaya kahit nasa ilalim pa rin ng pamumuno ng bansang Rome, ang mga Hudyo ay nagplano ng revolusyon. Kaso lang, hindi sapat ang dami ng mga nagrevolusyon kaya natalo lang sila ng Roma. Muling sinunog ng bansang Rome ang pangalawang templo ng mga Hudyo at muli sa ikalawang pagkakataon, pinatapon sila sa iba't ibang bahagi ng imperyo ng Rome ang mga bansang nasakop nila. Sa sobrang dami noon, nagkalat sa buong mundo ang lahi ng mga Hudyo. 2,000 taon namuhay ang mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Malayo man sa Rome, nasa ilalim naman sila ng kapangyarihan nito, kaya hindi sila ligtas sa mga pang-aapi ng mga taong nakatira rito. Nakasaad sa Biblia, sa sobrang galit ng Diyos sa bansang Israel, mapapatanong na lang ang lahat ng bansa kung bakit sila pinarusahan ng Diyos ng ganito katindi. Ang sagot ay nasa Biblia rin. Binunot ng Diyos ang mga Hudyo sa sarili nilang lupain. Ang lahat ng lahi nila ay walang ititira ni isa. Itataboy sila sa sarili nilang bayan. Halos lahat ng mga Hudyo ay nakatira sa iba't ibang bahagi ng Europe, pero bilang alipin pa rin. Patuloy pa rin silang binubuli ng mga tao sa paligid nila. Pero hindi pa rin natatahimik ang buhay ng mga Hudyo, lalong naubos ang lahi nila nang dumating si Hitler. Hindi lang pang-aalipin ang ginawa niya sa lahi ng mga Hudyo, dahil sa matinding galit ni Hitler sa kanila ay pinatay niya sila. Ang goal niya ay wala siyang ititirang buhay. Kahit papano marami naman siyang napatay na mga Hudyo. Pero dumating sa punto na hindi na nagpaplano ng maayos si Hitler, kaya bumagsak din siya. Sa dinami-rami ng bansang nasusuka at nandidiri sa mga Hudyo, ang bansang Many Isles o Islands lang ang tumulong sa mga Hudyo, kaya kahit papano ay may natira sa lahi nila. Bukod dito, si Manuel L. Quezon na presidente noon ng Pilipinas lang ang pumayag na kupkupin ng mga Hudyo bago pa man sila tuluyang mabura sa mapa. Nasa mahigit 1,000 rin ang napatira niya sa Pilipinas. Matapos ang 100 taon, noong 1948 nagkaroon na ng United Nations. Pinayagan ang mga Hudyo na bumalik sa sarili nilang bansa. Matapos ang ilang taong pamumuhay bilang isang NPA o No Permanent Address, nakabalik ang mga Hudyo sa tinubuan nilang lupa, ang Israel, at tinawag silang mga Israeli. Sa sobrang daming dugong dumanak sa Israel, isang makabuluhang kasaysayan talaga ang muling pagbalik ng mga Israeli sa Israel. Mula sa araw na iyon, ilang siglo na ang nakararaan, natupad ulit ang sumunod sa mga sinulat ni Moses. Babawiin ng Diyos ang malupit na sinapit at ibabalik sa bayang kanilang pinagmulan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, binalik lang sila sa Israel para muling lupigin ng kabi-kabilang bansa at hamunin ng iba't ibang klase ng digmaan. Dahil pagbalik ng mga Israeli sa Israel ay may mga Palestinian nang nakatira. Noong mga 1948, 1956, 1967 at 1973, napapaligiran ng Israel ng mga bansang nakikipagdigmaan pa rin, kaya hindi pa rin ligtas ang mga Israeli sa mga taong may bakal na kamay. Kahit nagiging kuta na lang ang Israel ng mga kalapit na bansang nagsisipagdigmaan, malaki pa rin ang epekto nito sa mga Israeli. Hindi naglaon, bumalik pa rin ang kapayapaan sa buhay ng mga Israeli sa Israel. Ilang taon din silang natahimik, walang putok ng baril, alingaw-ngaw ng mga mapang-abusong kamay, walang dugong dumadanak, at higit sa lahat, ang estado ng Israel ay naitatag at wala na sa ilalim ng ibang imperyo, kundi sarili na nila. Ayon sa rekomendasyon ng United Nations, hinati ang Israel sa pagitan ng mga Israeli at Arab states. Nangyari ang rekomendasyon na to, pero nagdulot lang ng panibagong dahilan para sa panibagong hidwaan dahil ang parehong lahi ay hindi sang-ayon sa hatiang ito. Ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine mula noong May 14, 1948 hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang tahimik na alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang digmaan sa pagitan ng Palestine at Israel ay naganap at nanalo ang Israel. Ang mga Palestinian na matagal nang naninirahan sa bayan ng Israel ay lumikas. Sila ay nasa 700,000 mahigit na katao. Tingin ni Luther, hindi dahilan ang inaapak-apakan sila noon ng mga iba't ibang bansa para sila naman ang mangtaboy. Ang tahimik at pasulput-sulput na pag-atake sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang lahi ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, kahit pa nga patuloy na nagiging modernisado na ang panahon at unti-unting nalalaos ang mga pananakop, hindi pa rin talaga nawawala ang mga bansang gumagawa nito. Kamakailan lang, isang surprise attack noon October 7, 2023. 6:30 ng umaga, muling sumalakay ang Palestine sa pamumuno ng Hamas sa Central Israel, kasama ang sagradong lugar ng Jerusalem. Muling napasailalim ang Israel sa panibagong digmaan. Ang mga miyembro ng Hamas
ay mistulang mga gangster ang itsura, pero sila ay isang grupong may layunin na makamit at maihahalintulad sa ISIS dahil ang Hamas ay kinikilala na bilang isang teroristang grupo. Ang Hamas ay akronim ng Harakah al-Muqawamah al-Fama Islamiyya o sa Ingles, Islamic Resistance Movement. Binuo ang grupong ito noong 1987 ni Sheikh Ahmed Yassin na nakatira noon sa Gaza. Sinalakay ng Hamas ang Israel dahil sa parehong dahilan ng hidwaan noong 1948, ang agawan ng teritoryo. Walang pakialam ang Hamas kung sinong babarilin, maski hindi taga-Israel ay madadamay o kahit sibilyan na dadaan lang ay kanilang babarilin. Ang mga nagsisilakihan gusali ay pinatutumba ng Hamas, pati ang maliit na bahay ay nadadamay din. Ang mga inosenteng tao ay hindi ligtas sa gulong ginawa ng Hamas. Para sa mga Israeli, agawan lang ng teritoryo ang ugat ng digmaan. Pero para naman sa mga Palestinian, ito ay ethnic cleansing. Iniisip ng Palestinian na gusto silang mapalayas ng mga Israeli para sila na lang ang matira sa Israel. Ang makabuluhang kasaysayan ng Israel ay hindi pa rin natutuldukan, lalo na't kasalukuyang may digmaan pa rin na nagaganap. Hanggang saan na ba aabot ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel? Ilang bansa pa ba ang madadamay bago matuldukan ang hidwaan? At sino ba ang nararapat na manatili sa bansang Israel?